ang ating Pangulo po, sundalo. Kaya kita ninyo, hindi lang masyado nagpapahalata sa kanyang mga actions. Ang kanyang mga orders, mga kababayan, general orders lang. Walang specific siya. Pero I think nakalatag na po ang lahat. Hindi man po tayo pauuna with our experience sa mga nakalipas na panahon hanggang sa tayo'y makamit natin ang independence. Alam natin na nagkalat ang mga traidor. Di ba? Nakabantay yung ating mga special forces, mga kababayan. Kaya huwag tayong mabahala. Independence Day celebration, mga kababayan, ngayon. Napakaganda ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, Filipinos do not and shall never succumb to oppression. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. The other day po, ang mensahe niya sa ating mga sundalo doon sa Isabela, we have to brace for external threats, sabi ng ating Pangulo. Bakit niya, Mr. Maravillas? Parang palapit ng palapit. Nandito na po sila. Sabi dyan sa balita ng Inquirer, first, China Navy holds drills within the exclusive economic zone. Sabi ng Armed Forces mismo, the Chinese People's Liberation Army Navy is conducting maritime exercise inside Manila's exclusive economic zone for the first time, increasing to 146 the number of Chinese vessels, among them 22 warships spotted in several areas of the West Philippine Sea since last week, according to the Armed Forces of the Philippines. Nakita ninyo, at doon sa Pogo Hub sa Pampanga, mga kababayan, may nadiscover yung puak na mga military uniform ng Chinese military. Ayan po, mga kababayan, ikinaalarma ng ating mga senador. PLA. Ayan po, PLA, People's Liberation Army ng China. Kaya sabi ng ating spokesman ng Armed Forces, yung mga nakuhang uniforms, mga kababayan, being verified. So, chinecheck nila, mga kababayan, kung authentic po siya. Ipacheck niya natin, Mr. Maravillas, kay Senator Bato. Pag may butas yung may butas naman talaga. May butas ng butones. Pag may butas, authentic po. Hindi ka Mr. Maravillas, makamubuon sa butas ni Bato. Yan ang sabi po ni Bato. May butasan niya. Authentic. Ngayon, ipacheck natin kay Bato, mga kababayan, kung itong mga uniforms na natagpuan ay authentic, kung may butas. Igawa niya, Mr. Maravillas, nakatawa ka pa. Lagi man po akong nakatawa kasi sabi sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Pag tayo po ay masyadong seryoso sa buhay, kahit tambak ang problema natin, may mga threat sa paligid, lalo tayo niyan may stress. Huwag lang tayo pong mabahala, huwag tayong matatakot. God is with us. Tama po? Pero niya, Mr. Maravillas, sabi sa balita, yung mga pogo sites na malapit sa mga military bases natin, baka niya Trojan horse. Yun ang sabi sa balita ngayon. Pogo sites near Philippine military bases likened to Trojan horse. Kaya nga yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating military, be prepared. Alam na yan ng ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulo po, sundalo. Kaya kita ninyo, hindi lang masyado nagpapahalata sa kanyang mga actions. Ang kanyang mga orders, mga kababayan, general orders lang. Walang specific siya. Pero I think nakalatag na po ang lahat. Hindi man po tayo pauuna with our experience sa mga nakalipas na panahon hanggang sa tayo'y makamit natin ang independence. Alam natin na nagkalat ang mga traidor. Di ba? Nakabantay yung ating mga special forces, mga kababayan. Kaya huwag tayong mabahala.
Be ready to defend, mga kababayan. Be like our heroes. Yan ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, our Commander-in-Chief. But before ko ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also offer Grab Car Rental with our brand new model ng Toyota Innova and also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Napakaganda, colorful at napakalinis ng aming gym. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos ang Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. So, ito mga kababayan yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Independence Day. So, yan po, yung, okasyon ng commemoration po. PBBM leads the flag raising and wreath laying ceremony in Rizal Park para sa commemoration po nitong 126 Independence Day. Isasagawa po ang seremonya sa marangal na pagdating ng panauhing pandangal. Tonghol! To! At tonghol. To! Snappy po yung ating Pangulo. Military salute talaga po. Kasi sundalo po siya tulad ng kanyang tatay. Kaya snappy salute po siya mga kababayan. Yan ang ating Pangulo. Napakapogi po ng ating Pangulo, mga kababayan.
Mabait siya pero matapang na presidente. Alis. Mama. Mahal na Pangulo, wala na po ang tulupang pandang alupang libutin. Diba? Napakagandang panoorin pa. Courtesy po siya ng PTV, RTVN po, mga kababayan. Tanghal! Go! Apino, tanghal. To. Kalis. Dala. Kalis. Mama. Mahal na Pangulo, tapos na po ang paral. Ipabot ko sa akin ang ating mga kasama ang aking pasasalamat sa Panginoong Pagawang Parangal dahil sa atin. Mga kasama, pinapabot ating panauhing pandangal, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya ngayong umaga. Lino, Mama, alis. Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So yan po mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito yung kanyang mensahe. Basahin ko po sa inyo mga kababayan yung kanyang mensahe. So sabi rito mga kababayan, I am one with the Filipino people in commemorating the 126th anniversary of the proclamation of Philippine independence. On that glorious day in Kawit, Cavite, 126 years ago, the triumphant tunes of our national anthem echoed throughout the jubilant air as our flag freely waved for the first time. It heralded the birth of the Philippines and declared
to the world our untiring resolve to chart our own destiny as a sovereign sovereign nation. A century and a quarter has passed since we unshackled the chains of subjugation, yet the fervor of nationalism persistently burns brightly in each of us today. We stand united as ever, upholding with pride the hard-earned liberty bequeathed to us by our forebears. While the times may be different, our struggles remain the same. Still, we continue to witness the true spirit of freedom in every Filipino who fights fairly in their day-to-day lives. We see it in the resilience of our farmers and fisher folks in their day-to-day lives. We see it in the resilience of our farmers and fisher folks as they provide us sustenance. We see it in the dedication of our teachers as they nurture the minds of the future generation. We see it in the tenacity of our soldiers as they protect every inch of our territory, adamant as they are in the certainty that Filipinos do not and shall never succumb to oppression. As we celebrate the founding of our nation today, let us dedicate ourselves to the challenging but rewarding task of realizing the full potential of the Filipinos and building a bagong Pilipinas, one that truly embodies the ideals of a just, progressive, and independent republic. Maligayang araw ng kasarinlan at mabuhay ang malayang sambayanang Pilipino. Sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ito si Speaker Martin, mga kababayan. Si Speaker Martin. Ating pakinggan ang himno ng Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas Hymn. Ito yung kontra, yung mga anti-Marcos. Kasi sabi nila reminiscent of martial law. Sa Malolos, Bulacan pala si Speaker Martin. Tapos sa Kawit, Cavite po si Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala si Inday ah. Tingnan natin kung nandyan si Inday po. May sarili man na na activity yata si Inday. Sasayaw-sayaw si Mrs. Marcos, Lisa Marcos.
Mainis naman yan yung mga anti-Lisa Marcos. Masaya lang si First Lady Lisa Marcos. Hindi siya badsat ngayon. Wala si Inday eh. Si Inday po may mensahe para doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao. May mensahe po siya. Hinundinan niya po yung sabi marahas. Overkill daw mga kababayan, sabi ni Maudigs at si Inday. Di ba masaya mga kababayan? Napakaganda ng lyrics. Pilipinas. O ito naman po yung panata, yung pledge. Panata sa bagong Pilipinas po. Sabay-sabay nating bigkasin po mga kababayan. Sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Wala talaga si Inday yata. Ay hindi lamang responsibilidad. Sa Bulacan si Martin Romualdez sa Bulacan. Tapos dito sa Kawit Cavite si Gibo. At interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Baba kamay! Na! So yan po, retlaying po sa monumento ni Rizal, yung ating Pangulo. So ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan noong isang araw, that we have to brace for external threats. So sabi niya, the external threat now has become more pronounced, has become more worrisome, and that is why we have to prepare. We have to prepare. We are not trying to take territory. We are not trying to redraw the lines of sovereign territory. The exclusive economic zone, the baseline, sabi ng ating Pangulo. Hindi natin binabago anything na kahit isang not even 1 inch, ngunit hindi tayo pwedeng pumayag na kukunin na naman yan sa atin. Yan mga kababayan yung malinaw na paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, sa mga lumalabas na balita, talagang tama yung ating Pangulo. Worrisome po. Ito po ang ebidensya. Mga kababayan, sabi nga ng mga senador, nakakaalarma na ito after Pogo raid unearths alleged Chinese Army uniform. Doon yan sa Pampanga mga kababayan. So talagang nagiging national security threat ang pagdami ng mga Pogo. Ginawang front ng mga Chinese yata. Pero ito pong sabi na nakuhang uniform, military uniform doon, under evaluation pa. Hindi pa man po sigurado kung talagang ito
gamit ng mga sundalo na nag-infiltrate sa ating bansa, mga Chinese soldiers. Yan yung sabi po ni Padilla. So sabi diyan, the military and the police said they are determining the authenticity nitong China People's Liberation Army uniform na na-recover po sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Even as more lawmakers raised the alarm against possible Pogo links to foreign spies. At itong mga Pogong nirate po ng PAOK, may link po doon kay Alice Goo. The same group, mga kababayan, sabi ng ating mga authorities, pareho nang nandun sa Bamban Tarlac, doon sa properties po ni Mayor Alice Goo. Madaling sabi, isang grupo lang sila, mga kababayan. So sabi po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK, they're awaiting response from China to verify the authenticity of the seized uniforms. We need confirmation from our foreign counterparts. We don't want to spread fake news. Kailangan na niya na i-validate natin ito, sabi ni PAOK Yusek Gilbert Cruz. Pero sabi po ni Senator Risa Ontiveros, ang discovery niya corroborates information shared by intelligence agencies establishing credible links between Pogos and foreign intelligence assets. Madaling sabi, malamang napasok tayo ng mga Chinese spies. Ginawang front nila, mga kababayan, yung Pogo. Kaya sabi niya, the implications of these uniforms should send chills down our spine. Our intelligence agencies have for a long time conveyed their worries of Pogos. So we are calling again on the President to order a total ban on Pogo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inayaan niya muna yung kanyang mga intelligence operatives na magsagawa po ng thorough investigation para kung siya po ay mag-aksyon, tama po. Kaya hindi mo na po nagre-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos other than sa yung mga statements niya na dapat niya maghanda tayo. Ganun lang po. Para naman po walang hindi ma-alarm yung ating mga mamamayan. Ganun ang leader natin. Baka mag-cause siya ng undue panic sa ating mga mamamayan Filipino. Kaya hindi po na basta nagpapalabas ng mga statements ang ating Pangulo. Ngayon, si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla nagsabi na itong mga military uniforms may have been used as props para sa physical and psychological torture of trafficking victims sa Lucky South 99 compound. The limited number of PLA uniforms found suggests they are more indicative of use in deceptive activities rather than any preparation for an invasion. Kasi konti man lang po, mga kababayan. Madaling sabi, panakot lang nila doon sa mga tinotorture. Ginagamit nila, sinusuot pag may itotorture. May torture chamber po na na-discovery doon sa hub ng Pogo. Ayaw natin na mag-cause ng unnecessary panic. Sabi naman po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, magkakandak sila ng research to compare if the uniform confiscated is the same as the usual uniforms na ginagamit by other countries, referring to China. The recovered uniforms bore resemblance to those used by China's People's Liberation Army or PLA Army and People's Liberation Army Rocket Force. Ngayon, yung director po ng Pampanga Police Provincial Office na si Colonel Livy Basilio, na-relieve na po galing from his post amid the ongoing probe into the Pogo Hub in Porac that was raided by authorities on June 4. Kasi sabi ng ating mga authorities, sabi ng PAOK po, pati ng ating mga senador, alangan man hindi nila alam, basta't naka-operate na lang ng ganon-ganon, hindi alam ng mga local officials. So heads must roll. Ito na nga po, pinagtatanggal na po sila. Sabi po ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jose Hidalgo na ang pagtanggal kay Basilio aim to pave the way for a fair and impartial investigation
in relation dito sa Pogo Raid, sa Purak. Ngayon, for his part, sabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, there is no reason to panic if only a handful of Chinese uniforms were recovered from the Pogo Hub, anya. If it is just a handful, then let us not waste the time on this, adding the uniforms may just be souvenirs or part of a collection daw. Pero sabi naman po ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada that whether the Chinese military uniforms were fake or mere props, this serve as a strong indication that the extent of scams perpetrated anya by these unscrupulous individuals is beyond comprehension. Yung gamitin po yung Chinese uniform, military uniform sa torture, talagang malala pa ganon. So, engage sila mga kababayan sa human trafficking. May mga foreign workers po na na-rescue yung ating mga authorities, yung PAOK, during the raid. Si Senator Robin Padilla naman po described the uniforms as a clear and present danger if these are proven to be not just props. Kadoda naman na niya Mr. Maravillas pag si Robin Padilla ang nagsalita. Kadoda nga po. Kung totoong makabayan siya para sa bansang Pilipinas, alam niyo na. O ngayon, ito po yung sabi dito, Pogo sites near Philippine military bases likened to Trojan horse. Yan po siya mga kababayan. Ito po, may mga Pogo rito. Ito yung Villamor Air Base, headquarters ng Philippine Air Force. Ito Resort World Manila Casino Complex. You see? So, kailangan talaga pong tingnan. Baka ginagamit po yon sa pang-espiya. Pati nga po yung mga cell sites na linagay mismo sa military camps. May investigation yan, mga kababayan noon. Nawala na lang. Lalo yung kumpanya mga kababayan na nagtatayo ng mga cell sites pag-ari ng Chinese company. Di ba? So ito mga kababayan yung sabi ni Chester Cabalsa, President and Founder ng Manila-based think tank International Development and Security Cooperation, sounded the alarm. But the Armed Forces of the Philippines said there are contingency measures anya in place. Kasi sabi niya, baka niya yan Trojan horse that can be used by China to stage a surprise attack in the country. Sabi po ng security expert na si Chester Cabalsa. So sabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, the military anya will have the necessary contingency measures. These are realities anya that we are facing. There are contemporary challenges and we're looking at its implications towards national security. Sabi po niya. Ngayon, a Singaporean-based security analyst also raised a less grim possibility of these uniforms coming from demobilized PLA personnel anya. While there's certainly a possible risk of PLA servicemen being infiltrated into the Philippines, another factor worth considering anya is that every year, large batches of PLA servicemen are demobilized and usually find jobs abroad, and they brought their rugged fatigues also as work attire. Sabi po ng Singapore-based research fellow Colin Ko ng S. Rajaratnam School of International Studies sa kanilang post sa X, formerly Twitter. Pero si Cabalsa nagpahayag ng pagkaalarma on the locations of this development, saying it undermines the country's national security. The key strategic locations nitong mga pogos are also sensitive to our national security since it becomes a perimeter for espionage. So ang tanong, napasok na ba tayo po? Matagal na Mr. Maravillas tayo napasok. May agent nga ng China, Mr. Maravillas, na naging Pangulo. Sabi yan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, referring to Mao Diggs, agent anya ng China mismo.
So paulit pa po tayo, mga kababayan, sa 2028 o kahit na po sa midterm elections. Huwag po tayong paluloko. Pag pro-China po, alam na ninyo kung sino-sino itong mga politikong pro-China. Huwag nyo pong iboboto. Kawawa po ang ating bansa. Baka mawalan po tayo ng bansa, mga kababayan. Sayang lang yung sakripisyo, yung buhay na inialay ng ating mga bayani as we celebrate Independence Day. Yon ang dapat pong pakakatandaan natin, mga kababayan. Huwag paluloko dito sa mga politiko na pro-China. You can just imagine, nagsisweldo tayo from the taxes of the Filipino people. Ang sinisweldoan natin, mga hudas, mga traidor po, mga makabagong makapili. Interest po ng China ang kanilang isinusulong, hindi man ang ating mga mamamayang Filipino. Di ba po? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.